tuloy-tuloy tayo mga palangga. Ano ang gusto niyong unahin? So, ang title natin, Kuting, Munti Ka Na, Liza Smugs na Taranta. Actually, natanggap ko yung chika boom boom na yan ay after namin maghiwalay ni Attorney Glenn Chong. Alright? Ngayon, nagre-rest na sila kasi tomorrow is another wonderful day for us. Alright? So, ito na nga mga kababayan. Let's talk about yung pagtitestigo kasi ifinali natin yung muntik na si Kuting. Alright? Muntik na talaga siya. Kaya naman, later is, isasalang natin ng bonggang-bongga. Let's talk about this exciting part, yung pagtitestigo ni Attorney Glenn Chong. Okay? Although kanina sa coffee shop ay pinag-usapan na namin ito at sinabi niya sa inyo the reason why kaya siya nasa Amerika. Actually, kami talaga ang dito, ang tandem sa mga eksenang kaganapan. So, sa lahat na nakaka-follow sa amin, kay Attorney Glenn, saka sa akin, ito yung laban namin. Actually, una talagang laban to ni Attorney Glenn Chong at ni Kuting ng Norte. Laban din to ni Kuting ng Norte patungkol nga dito sa Smartmatic. Dahil si Kuting mismo ang nagsabi na siya ay dinaya ng Smartmatic. Hindi ako ang nagsabi, kundi si Kuting mismo. Kahit balikan nyo sa mga vlogs, sa mga video niya, sinabi niya na Smartmatic ay nasa Pilipinas, si Marcos Jr. nasa Pilipinas, hindi para magbenta ng voting machine, kundi magbenta ng dayaan. Talagang nandiyan yan. And also si Attorney Glenn Chong, it's the same thing. Yun din ang laban. Kaya nga kami nagkasama-sama noon. And like nung CAM 2022 of March, before the 2022 election, ay nagkaroon nga ng affidavit, signed affidavit si Attorney Glenn Chong na final niya sa COMELEC, which is signed na siya ay may mga circumstantial evidence sa pakikipag-usap ni Liza Smugs o pakikipagsabwatan sa Smartmatic. Okay, yan yung kwento. Siguro naman, masyado nyo nang na-master yung laban natin sa Smartmatic. Magkasama si Marcos Jr., si Glenn Chong, at ako ang kanilang backup, actually front dancer, okay? During that time, pero biglang nagbago ang ihip ng hangin kasi lingid sa ating kaalaman pala at nalaman ni Attorney Glenn Chong na nakipagsabwatan nga si Kuting. So, eto na. So, fast forward tayo. Saan ba nagsimula itong super exciting part ng ating laban na si Attorney Glenn Chong ay bigla na lamang napalipad ng Amerika at pamunta ng Houston, Texas, all expense paid. Okay? All expense paid. So, ito po ang chika boom boom. So, i-share ko lang to. Dito kasi nagsimula, So, di ba, wait a minute. Di ba si Andres Bautista ay finailan ng lawsuit dito sa US Court na kung saan na siya ay ayon dun sa kaso na siya ay tumanggap ng bribe money. Okay, 1 billion. At saka yun yung statement ng asawa niya, di ba, noong 2016. Okay, but we're not gonna talk Andres Bautista right now. I'll talk the exciting part kung paano ba namin na-reach, o paano kami nag-reach out sa One American News. For sure, umiikot na ang tumbong ng buwaka ng inang Liza Smugs. At ni Kuting dahil nalalapit na. Maliban doon sa muntikan na siya, ito yung eksena na kailangan yung malaman. So, nung September, mga palangga, i-share ko lang itong pakishare nga, Sheng. Ayan. I-share ko lang yung article na yan. Alright? Basahin natin. That was dated September of this year. Okay? San Diego's OAN to judge. Okay? Seek election fraud evidence from Venezuela and 5 other nations. So, dated September 15. Kasi po ang One American News, sila Trump, sila Mike Lindell, sila Giuliani, yung ibang mga kaalyado ni Trump noong 2020 ay inakusahan nila ang Smartmatic dito sa Amerika na nandaya sa election. Okay. So, isa doon sa inaccused, isa sa mga nag-akusa actually ang One American News based here in San Diego. Basahin muna natin para magkaintindihan tayo bago tayo pumunta sa exciting part na muntikan na si Kuting. Alright, owners of San Diego, okay, here. Owners of San Diego-based One American News
fighting two major defamation suits are asking a federal judge to help it seek evidence in at least 6 other countries. So dahil finailan sila ng civil case, which is civil case lang yung defamation dito or yung libel. So defamation na yan, walang kulong yan dito. So ngayon, sabi dito, yan, in a motion filed Wednesday, Hearing Network Incorporated asked U.S. District Judge Carl J. Nichols in D.C. to issue letters of request as part of discovery in the Smartmatic case. So close and open parenthesis, Dominion Voting is the other case. So iba naman company yun, all right? So OAN seeks letter directed to the Central Authorization of Venezuela and Brazil for evidence that is directly relevant to this matter. Okay, wrote by John K. Edwards, hearing attorney. OAN also asked the court to issue letters of request to the judicial authorities of certain other countries that are not parties to the Hague Evidence Convention, including the Philippines, Belgium, Oman, and Kenya. Kasi may mga claim din na pangdaraya daw yung Smartmatic doon. So kasama yung Philippines doon. So nung nabasa ni Atty. Glanchang, nabasa namin ng bonggang-bongga, nag-brainstorm kami. Alright? So, okay, tuloy natin yung news. Voting tech company Smartmatic sued OAN in November 2021 for libel and slander, alleging valuation losses of exceeding 2 billion. So, nagdemanda ang Smartmatic kasi nagkaroon daw sila ng losses ng 2 billion dahil sa libelous and slanderous na ginawa ng OAN. Okay, tuloy natin ang balita para mas maintindihan nyo. Smartmatic's complaint against right-wing, the Republicans actually, OAN slams the network's claim election fraud, saying the first it happened could be a mistake. The second, third, fourth, and fifth times it happened were intentional choices. It could have reported the truth. Instead, OAN chose the wrong thing every time. So sinasabi ng Smartmatic na sinungaling ang OAN na sinasabi na sila daw ay instrumento ng pandaraya sa 2020 election dito during the Biden and Trump. Okay, tuloy natin ang balita. OAN and Smartmatic legal teams didn't respond 2 times. Oh, okay. Stop na natin yun. So that's understandable naman yan. Ano ang chika boom boom? Okay, tanggalin na natin sa picture. Okay? So, sa madaling salita, let's remove it, baby. Okay? Ay, ba't ganyan? Paulit-ulit. Dito sa kabila. Okay. So, sa madaling sabi, mga palangga, sa maiksing, mag-comment na kayo ng palangga kasi bonggang-bongga itong mga chika na naman. Daming comments. Oh. Sige, may natin basahin. So, sa madaling sabi, idinimanda nga noong 2021, idinimanda ng Smartmatic ng civil case ang One American News at gusto nilang manghingi ng 2 bilyong settlement. Dolyar ito. We're talking dolyar. So, nang nabasa namin ni Atty. Glanchong yan, nag-chika, di ba lagi ko naman siya in-interview. So, nagkaroon ng star yung aming mga, nag-Australia. Okay na nga. So, $2 billion settlement ang hinihingi ng Smartmatic dito sa One American News, dito sa Amerika, dahil sila daw ay sinira ang kanilang reputasyon. And humihingi, ngayon ang One American News, gusto niyang labanan. Okay, syempre, di ba? Kailangan bonggang-bonggang patunayan mo na you're telling the truth. So, hanggang sa humingi na nga sila ng permiso na sila ay payagan na makakuha ng witness or ebidensya dun sa mga bansang nabanggit. So, nung nabasa nga namin ni Atty. Glanchong, nag-isip kami nag-estrella ang aming mga mata. Tingin-ning-ning-ning, di ba? So, we reach out. Okay? So, nag-reach out kami. Actually, ang unang ni-reach out, ang unang nag-reach out, bago nag-desisyon, actually, bago nag-settle ang Fox News, sa Dominion naman kasi yung sa Fox News Dominion voting with 700-something million, nag-reach out ako sa Fox News. So hanggang sa dumating na itong September 15 na binanggit ang Pilipinas na kailangan nila ng witness sa Pilipinas. So yun na nga. So nag-reach out kami and, swerte, sumagot sila.
Kaya fast forward, ito na yung excited kami na sobrang talagang nagdasal kami na I hope talagang marinig niya sa mga palangga at naganap na ang mga dapat maganap. At naging pina-forward actually ng mga group of lawyers ng One American News. Siguro narinig yun naman. Medyo mahina lang yung sound namin kaya sa coffee shop doon sa interview kay Attorney Glenn Chong. So, pina-forward yung mga dapat inihingi niya kung ito ba ay reliable ba to si Glenn Chong. 'Di ba? Ano ba pinagsasabi nito? Baka mamaya, butod-butod lang to o smuggler lang to, katulad ng taga Malacanang, so mga ganon. So, binasa nila na binasa. So, nakasisi ako ng bonggang-bongga. So, natutukan ko talaga to mga eksenang kaganapan. So, hanggang sa finally, they decided, the One American News, na imbitahin si Attorney Glenn papuntang Jamaica. And bongga, all expense paid. Siyempre, sila ang may kailangan. So, lumipad siya ng bonggang-bongga. At wala itong kaming agreement ni sa Smartmatic because our intention, tinanong si Attorney Glenn Chong kung ano ba yung ine-expect niya dito sa, dun sa laban niya actually sa Smartmatic. Ang sabi niya, so kung tama yung pagkatanda ko, nabanggit niya sa vlog, na ang gusto niyang lang mangyari na mabigyan ng hustisya ang mga mamamayang Pilipino, ang buong Pilipinas na ginawang pangdaraya ng Smartmatic dahil ayon kay Attorney Glenn Chong at saka yung sa affidavit ay talagang kinasabwat ni Lisa Smugs. Okay, so fast forward, so inaral yon. So as inaral yung mga papel-papel, hanggang sa excited ako, sabi ko, Attorney Glenn, excited ako, pupunta ka ng Jamaica, dahil nga sa laban na ito. Hindi man pupunta si Attorney Glenn Chong dito para, gagastos ng business class, para lang mag-chika-chika boom-boom? Of course not. So, ayun na nga, di ba, nag-post siya, yung mga nakasunod sa kanya, sunod-sunod yun. Alam ko yun, alam ko yung mga galawan doon. So, talagang parang nga siyang nagkaroon ng mock hearing, ginrill siya, kung talagang alam niya yung mga sinasabi niya. Which is talagang alam niya, you know that. Alam niya talaga kung ano yung laban niya sa sino yung pangdaraya ng Smartmatic based doon sa na-witness niya. At sinabi rin ni Kuting yan. So, true enough, 3 days siya doon. Yeah, I think 3 days siyang nagdi-discuss doon. Alam mo, yun ang pinagkwentuhan namin na talagang elib na elib yung mga American, well, hindi to sinabi ni Attorney Glenn Chong sa live niya kanina, pero ako lang yung magsasabi. Ito yung mga behind the scene that you have to know. So, elib na elib, dahil ganun mga term ko, medyo talagang pangbagets. Elib na elib daw, itong mga lawyers, hindi si Glenn Chong ang nagsabi nito, yung kanyang assistant. Yung mga lawyers, American lawyers, of course, sa kanyang mga sagot, sa kanyang explanation, parang siya nagle-lecture. Siya nga yung doon, siya yung parang nagre-return demo or nagre-revalida or nag-defend ka ng thesis mo, nandoon siya ng, sabi niya nga, 9 to 2. So, yun yung chika. So, final yun na yung declaration as he mentioned this morning. So, ano yung i-expect natin? Okay? Bago tayo dumako sa exciting part na muntik na si Kuting. Alright? Exciting yun, kaya sa dulo yun. So, ano yung ine-expect natin palangga? So, because this is civil case, dito sa Jamaica, ano yung ine-expect ng One American News? Dahil kilalang-kilala ng Smartmatic si Glenn Chong. Sa tingin ninyo, di ba? Since 2013, si Attorney Glenn ay naglumalaban na sa Smartmatic. Pero ni isang case against him, walang final ang Smartmatic sa Pilipinas. Right? So, anong ibig sabihin yan? Takot ba sila sa kay Glenn Chong? Of course, yes. Kasi may basihan lahat ang sinasabi ni Glenn Chong, ni Attorney Glenn. Kasi kung ikaw ay big company, multi-million-dollar company, sino ba si Glenn Chong? Kung siya ba ay sinungaling, napakadali lang niya. Pero bakit wala, mga palangga, nagpa-file ng case sa kanya? Nag-testify na yun dyan sa Senate. Diba? Nag-file siya ng kanyang signed affidavit. Alam niyo naman yan, recently, nung September 30, nung birthday ni Kuting, na sinasabi niya sa kanyang affidavit na
ang Smart Magic at ang First Lady Ahas ay nakipagsabuatan at sikuting si Smartmatic noong 2022 election. So ngayon, ano yung outcome na ine-expect natin? Ang outcome, as mentioned ni Attorney Glenn kaninang morning, na mag-withdraw ang Smartmatic dahil matakot sila na ang Glenn Chong ay nasa Amerika na. Kasi kung hindi sila mag-withdraw, di ba? So pag nag-withdraw si Smartmatic here, Smartmatic in the US, wala na yung 2 billion settlement kasi they are aiming, nag-aim sila dun sa 2 billion settlement kasi dito kasi sa Amerika, you know that, di ba? Ang mga kumpanya, may mga insurance yan. But again, kung makapag-settle ang OAN, points yun sa Smartmatic. Mapapatunayan na sila ay talagang kunyari, na wala na malinis sila, wala silang pandaya. Pero once na mag-withdraw sila, ibig sabihin, guilt, alam nila hindi sila mananalo. Then, wala nang kaso ang OAN. And that's a big win din sa atin. Bakit aatras sila kay Glenn Chong? Kasi kung hindi po mag-withdraw ang Smartmatic dito sa Amerika, ay matuloy-tuloy yung case at tatayo sa witness stand ang ating pinakapalanggang Attorney Glenn Chong. So, pag nag-withdraw ang Smartmatic, panalo tayo. Nagbunga yung pinaglalaban natin. Kung hindi man sila mag-withdraw, di ba? Tignan natin yung bakbakan sa korte. Tignan natin kung paano i-defend ni Attorney Glenn Chong yung kanyang mga ebidensya. Okay? Umiikot na ang tumbong nila. Actually, may mga nakating sa akin yung message kanina pa habang nagbabiyahe kami. Talagang monitored kami ng mga hayop na dyan sa Malacanang dahil hindi nila inakala, hindi nila na-anticipate to, mga kababayan, na dadating kami sa point, not ako, si Attorney Glenn, but with your help. Alam mo, kasama tayo dito palangga, ako, kayo. Kasi kung hindi nyo pinakikinggan yung paliwanag ni Glenn Chong, hindi nyo kami pinapakinggan, magiging walang kwenta, magiging walang saysay yung pinaglalaban namin. Kasi wala nakikinig eh. Buhay po ang tinataya namin dito. Kaya ngayon, lagi kong i-announce kung ano ang mangyari kay Attorney Glenn Chong at kay Maharlika. Wala pong ibang papatay sa amin kundi si Maria Luis Cacho Araneta Marcos at si Coting Jr., yung buwakan ng inang gobyerno. Wala pong ibang kikitil ng buhay namin, yung mga buwakan ng ina sa gobyerno. Naririnig nyo yan kasi wala kaming kaaway. We are just fighting for you, fighting for the truth. Yan po, mga kababayan. Masaya ako, but syempre, talagang kailangan namin ng prayer warriors like you. Okay? Kasi laban natin to, hindi lang namin to laban, mga palangga. And I think, umaayon sa atin ang langit. Umaayon, tignan mo yung mga pangyayari ngayon. Napag-usapan nga namin kay Attorney Glenn Chong, nakita ninyo, nung nagsimula ako sa issue ng babaeng ahas, August yun, mga palangga. Ano nangyari doon? Kung sino-sino pinagbintangan si Inday Sara, si GMA, Gloria Macapagal Arroyo, si Amy Marcos pinagbintangan. And right there, nalala mo si Taerna, nag-in-interview kaagad niya si Sandra, di ba? Si Charis, yung Jumbaguero. Okay? Si Sandro Marcos, in-interview si Sandrolex na tumanggap ng bribe galing kay Abel Bacud, yung pinagtanggol yung nanay niya. Pinangalanan nila na si Lisa is ang babaeng ahas. Never ever kung minention ang pangalan niya na siyang ahas. I give them a chance to prove themselves na sila ay para sa bayan. Pero puno na ang salop. Kaya dumating ako sa point na pinangalanan ko ang buwakan ng inang babaeng yan. Kaya nga dumami yung ating mga puting ahas na pare-pareho pala kaming nararamdaman dahil nakikita nila, talagang na-witness na yung kahayupan ng babaeng ito.